Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Julio. Walang eksaktong taon. Sitio Malbar, probinsya ng Iloilo. Sinasabing ang buhay natin sa mundo ay parang ilog. Isang beses ka lang dadaan at hindi mo na maaaring balikan ang nakaraan. Ito ang aral na napulot ng ating tagakwento. Nang mga panong ito nagtatrabaho sa isang kilalang kumpanya itong si Julio. Ang pangunahing gawain, pangasiwaan ang pagtatayo ng malaking gusali. Nagtapos sa kursong arkitekto ang binata at sa edad na 25, tila wala pa ring direksyon ng buhay. Lumaki sa marangyang pamumuhay, kaya nasunod ang layaw. Ngunit nang pumanaw ang mga magulang, unti-unting nawala ang kanilang mga ari-arian dahil na rin sa kapabayaan. Hindi alintana ni Julio ang sakripisyo ng mga magulang, ni minsan hindi ito nang hinayang sa mga pinaghirapang ipundar ng ama at ina. Sa halip na tutukan at pangalagaan, naging pabaya si Julio. Ibinenta ang lahat ng mga ari-ariang minana. Maliban sa kanilang bahay, nilustay ang pera sa pagbabakasyon kung saang-saang sulok ng mundo. Kampante ang binata dahil maganda naman ang trabaho, ni minsan hindi ito nag-alala. Hanggang sa dumating ang pagsubok na tuluyang bumago sa kanyang pagkatao at paniniwala. Nadestino ang binata sa isang sitio sa probinsya ng Iloilo. Kilala ang lugar bilang Sitio Malbar. Nabili ng kanilang kumpanya ang lupain at balak pagtayuan ng malaking subdivision. Julio, alam mo na ang gagawin ha. Wala kang sasabihin sa mga tao. Ang kontraktor na ang bahalang makipag-usap sa kanila. Sasabay ka sa mga taga-munisipyo para kung sakaling magkagulo, may magpoprotekta sa'yo. Wika ng besor na si David. Bakit ba kasi pinag-iinteresan nyo yung baryong yun? Alam nyo naman na nagkakagulo, di ba? Marami namang lupang pwedeng bilhin. Yung pa talaga yung naisip nyo. Tugon ni Julio sa bisor. Habang nagbibigay ito ng mga panuto, yon ang unang beses nagagawa ng isang proyekto sa probinsya ang binata. Kadalasan sa mga syudad siya na dedestino. Kinulang sila ng mga arkitekto ng mga sandaling iyon at si Julio lang ang walang hawak na proyekto kaya siya ang pinadala. Alam mo Julio, ngayon lang kita narinig magreklamo ha. Ano bang pinagkaiba? Alam mo boss, malaki ang pagkakaiba ng trabaho sa syudad at probinsya. Alam nyo yan, di ba? Dati kang arkitekto eh. Naku Julio, anong malaking pinagkaiba? Pareho din yun. Gagawa ka lang ng disenyo ng subdivision. Tapos. Ang galing mo talaga magsalita, boss. Kung hindi lang kita kaibigan, baka pinasalo ko sa'yo itong trabahong to eh. At kung hindi lang di kita kaibigan, matagal ka nang walang trabaho. Sige na, kunin mo to mga papeles, pati yung mapa ng lugar. Maaga pa ang lipad mo bukas. Oo na, masyado kang seryoso eh. Mabilis kang tatanda niyan. Halika na, inom tayo. Libre mo ako. Aba sira ulong to? Uy, may trabaho pa ako. Kaya huwag kang magyaya ng inuman. Baka imbis ikaw ang masisante, pati ako madamay pa eh. Kalma lang. Yan ka na naman eh. Yung presyon mo, oh. Sige na. Mamaya mangisay ka ba dyan? Kasalanan ko pa. Pag-uusap ng dalawa. Matalik na magkaibigan si Julio at David. Bagaman mas matanda si David, hindi ito alintana ni Julio. Nasanay na lang din ang bisor sa ugali ng binata. Kahit papano, may nakatagong kabaitan itong si Julio. Bagay na tanging si David lang ang nakakakita. Kinabukasan, maagang naganda ng mga gamit si Julio. Hinatid ito ni David sa paliparan. Bago siya umalis ay binili na niya ito na wag gagawa ng kalokohan sa lugar.
Maraming temptasyon sa pupuntahan mo ha. Isa na dun yung matindi mong kahinaan. Ang mga babae. Mag-iingat ka. Baka umuwi ka ng namamaga ang ano. Salamat boss, huwag kang mag-alala. Hindi ako magkakalat dun. Mauna na ako. Kulang-kulang 1 oras ang naging biyahe ng binata papunta sa probinsya ng Iloilo. Pagdating sa paliparan, sinundo ito ng isa sa mga tauhang nakabase sa lugar. Medyo malayo pa yung Sitio Malbar. Mahigit 2 oras ang biyahe mula sa paliparan. Kaya kung nagugutom ka, kumain ka muna. Nauna na akong kumain eh. Wika ng binata na sumundo sa kanya sa paliparan. Napansin ni Julio na tila may pagkamaangas itong magsalita at may kagaspangan ng ugali. Hindi na, busog ako. Tumuloy na tayo. Nga pala, nasaan ang sasakyan? Sasakyan. Wala akong dalang sasakyan. Mamamasahe tayo pabalik sa Barrio Malbar. Halika na, doon banda ang sakayan ng bus oh. Napakamot ng ulo ang binata dahil sa mga narinig. Alam nito na may sasakyang nakabatay sa kanilang opisina malapit sa sitio. Kaya nagtataka ito kung bakit hindi nakapagdala ang sumundo sa kanya. Ano nga pala ang pangalan mo? At saka anong trabaho mo? Tanong ni Julio kay Heron. Alalay ng kontraktor na kinuha ng opisina nyo. Wala silang mautusan sa mga tauhan nyo eh. Puro may sakit. Kaya ako ang pinadala ng mga boss mo. Tugon ni Heron. Naku, pasensya ka na. Parang labag pa yata sa loob mo ang ginagawa mo. Huwag kang mag-alala, ako nang bahala sa abala na maamo ko. Nakakainis lang kasi pare. Bakit ayaw nila akong pagdali ng sasakyan? Marunong naman ako magmaneho. May lisensya pa ako. Ah, ganun ba? Ganyan talaga yung patakaran ng kumpanya. Nga pala, Julio ang pangalan ko. Heron naman ang pangalan ko. Pasensya ka na kung napagbuntunan kita ng init ng ulo ha. Wala yun. Kung ako'y nasa kalagayan mo, mainis din ako eh. Pero huwag kang mag-alala. Dahil ako mamamahala sa proyekto. Ang sabi nga sa akin ni Foreman, arkitekto daw ang susunduin ko. Naku, baka namali ako ng taong sinundo. Tignan mo nga yung sulat na ibinigay sa'yo. Buti na lang hindi pa tayo nakakasakay ng bus. Tinignan ni Heron ang dalang papel. Nakita ang pangalan ni Julio. Nakahinga ito ng maluwag nang malamang hindi siya nagkamali. Ay nako, nataranta ako dun ah. Akala ko babalik na naman ako sa paliparan eh. Palihim na natawa si Julio dahil alam niya na si Heron ang susundo. Nakasad ito sa telegramang pinadala sa kanya. Matapos ang ilang oras ng biyahe, narating nila ang Sitio Malbar. Nagtaka ang binata dahil wala siyang nakikitang palatandaan na nasimula na ang proyekto. Kahit mga punong dapat ay naputol na, hindi pa rin nagagalaw. Ano nangyari dito? Bakit wala pang nasisimulan sa mga proyekto? Yan din yung gustong sabihin sa'yo ni Foreman. Halika, sumunod ka sa akin. Naroon ang kubo niya sa bandang dulo ng sitio. Naglakad ang dalawa papunta sa kubo ng sinasabing tao ni Heron. Pagkarating nakatayo ang isang lalaki, dali-daling sinalubong si Julio. Mabuti naman at nakarating ka na maayos. Pasensya ka na kung ito nadatnan mo ha. May malaking problema kasi. Hindi namin magawang kausapin na maayos sa mga tao. Wika ni Ramon. Bakit naman ho? Ano po ba ang nangyayari? Hindi sila payag na putulin ang mga kahoy sa lugar na pagtatayuan ng subdivision. Ganun ho ba? O sige, ako nang bahalang kumausap sa kanila. Nga pala, nasan yung bahay ng kapitan o yung namumuno sa lugar na to? Yan pa ang isa sa mga problema dito. Masyadong mailap ang taong yun eh. Ayaw nga humarap sa amin. Ang sabi ng ilang taga rito, makikipag-usap lang siya sa mga taong karapat dapat bigyan ng atensyon. May pagka-arogante pala ang kapitan na yan. Hindi sa arogante si Kapitan Belo. Talagang hindi lang siya mahilig magsayang ng oras sa pakikipag-usap.
Lalo na kung alam niya na wala namang patutunguhan ng usapan. Wika ni Heron. Ganun Mukhang magkakasundo kami ng taong yan Sige, ako na ang makikipag-usap sa kanya. Sa ngayon, alisin niyo na muna ang mga makinarya sa lugar. Hindi pa naman tayo magsisimula Kailangan ko munang kunin ang loob ng mga tao. Mahaba ang prosesong to. Sinabi ko na ito kay David Ewan ko kung nabanggit niya sa'yo. Pero ibibigay ko ang buong detalye nang sa ganun, hindi siya magsayang ng oras sa pagpapadala ng mga tao dito. Walang sinabi sa akin yung dugong na yun Pero ito siguro ang dahilan kung bakit ako ang pinapunta niya. Bagyang natawa si Heron sa naging tawag ni Julio sa bisor. Pero kagad siyang sinaway ni Ramon. O siya, magpahinga ka muna. Ipapahanda ako yung hapunan. Hindi na namalayan ni Julio ang oras. Nagulat na lang ito dahil papalubog na ang araw. Unti-unting tumahimik ang kapaligiran hanggang sa tuluyang magdilim. Maagang namatay ang mga lampara sa kabayan. Nabalot ng nakakabinging katahimikan ang paligid. Nakaupo ang binata sa labas ng kubo habang nakatapat sa kanya ang isang lampara. Binabasa nito ang mga dalang plano at kaukulang papeles sa pagsasagawa ng subdivision. Pinag-aaralan nito ang mga legalidad ng lugar. Tinignan kung may kaukulang silang permiso para masimulan ang pagpapagawa. Napansin ng binatang walang papeles na nagsasaad sa mga pagputol ng mga puno. Alam ni Julio ang batas. Hindi nila maaaring galawin ang lugar hanggat hindi nakakakuha ng kaukulang permiso. Napailing ang binata dahil napagtanto nito ang dahilan kung bakit hindi magawang simulan ang proyekto. Kinabukasan, maagang nagising si Julio. Kagad pinuntahan si Ramon upang magpasama sa pinuno ng sitio. Una na kita, sir Medyo matalas ang dila nun. Masakit magsalita kaya pakiusap. Habaan mo ang pasensya mo. Maraming salamat sa pagpapaalala, Manong Ramon. Halika na nang sa ganun. Maaga tayong matapos. Naglakad ang mga ito papunta sa tahanan ng Kapitan Del Barrio. Pagdating sa lugar, isang matipunong lalaki na punong-puno ng tato ang bumungad sa kanila. Nagsisibak ito ng malalaking troso gamit ang palakol. Nang makitang paparating, itinarak sa sinisibak na kahoy. Nagpunas ng pawis. Ikaw na naman, Ramon. Hindi ba sinabi ko sa'yo? Ayokong sayangin ang oras sa pakikipag-usap. Lalo na kung tungkol sa sinasabi mong proyekto. Oo, Kapitan, pasensya na kung nagiging makulit ako. Pero kasama ko kasi yung taong mangangasiwa sa proyekto Gusto ko niya makausap. Ibinaling ng kapitan ang tingin kay Julio na noon ay nakapamewang habang nakatitig sa kanya. Ang binatang yan ang mangangasiwa. Aba, mukhang nagsasayang na naman ng oras ang amo nyo. Pero sige, alang-alang sa'yo, Ramon. Kakausapin ko ang binata. Ikaw, ano pangalan mo? Nagulat si Julio nang marinig ang boses ng kapitan. Halos hindi ito makapagsalita. Lalo pa nang mapagtanto, halos kalahati lang ang kanyang tangkad. Ako ho si Julio. Pinadala po ako ni David para makipag-usap po sa inyo. Makipag-usap tungkol saan? Ano ba ang kailangan pag-usapan? Dala ko ang mga papeles at mga kaukulang permiso para sa pagsasagawa ng subdivision sa lugar. Wika ni Julio. Habang binubuksan ang dalang sobre, nagulat ito. Dinampot ng kapitan ang malaking palakol. Hinampas sa putol na troso. Nabiyak ang malaking peraso ng kahoy sa isang hampas gamit ang isang kamay. Ako ang pinuno ng lugar na ito. Ngunit hindi ko saklaw ang kagubatan. Bakit kayo humingi ng permiso sa akin? Nakasaad ho sa sulatan na kailangan mong lagdaan ng papeles para may pagpatuloy kong
Hindi na ituloy ni Julio ang sasabihin dahil biglang sumigaw ang kapitan. Hindi ka ba nakakaintindi? Wala akong kapangyarihan pagdating sa kagubatan. Ang pagiging pinuno ko, limitado lang sa mga tao. Kung hindi nyo pa din nauunawaan ang sinasabi ko, hindi ko na problema ang bagay na yon. Okay Ramon, umalis na kayo. Walang patutunguhan ang pag-uusap na ito. Kagad niyaya ni Ramon si Julio dahil natakot ito na baka lalong magalit ang kapitan. Yan ang sinasabi ko sa'yo, sir. Hindi mo siya makakausap ng maayos. Maayos naman siya magsalita. Kailangan lang intinding mabuti ang sinasabi niya. May nabanggit ang kapitan tungkol sa agubatan. Hindi niya saklaw ang pamumuno dito. Ibig sabihin may iba tayong dapat kausapin. May mga naninirahan bang katutubo sa gubat? Sa pagkakalam ko, wala eh. May mga napapadaang aita pero hindi sila nananatili sa gubat na sakop ng sitio. Kung ganon, sino ang tinutukoy ni kapitan? Sa kalagitnaan ng pag-uusap ng dalawa, biglang sumagot ang isang matanda. Ang tinutukoy ni Pelo ay mga elemento at engkantong naninirahan sa kagubatan. Mataas ang respeto niya sa mga ito dahil mula sa kilalang angkan ng mga babaylan ng taong iyon. Tatang Bestre, nandiyan ka pala. Hindi man lang kita napansin ah. Si Julio ho. Sakyan mo na lang yung sasabihin na matandang yan Medyo ulyanin na kasi. Pahala ka kung ano gusto mong sabihin sa binatang to. Pumubulong ka pa. Akala mo hindi kita naririnig. Pero yan ang pinakamainam niyong gawin. Kailangan niyong makakuha ng pagpayag ng mga nilalang na nakatira sa kabundukan. Dahil kung ipipilit niyo ang pagpapagawa, siguradong marami ang mapapahamak. Matapos magsalita ng matanda, kagad itong umalis. Napaisip naman si Julio sa mga sinabi nito. Habang naglalakad, nakapako ang tingin ng binata sa makapal na gubat. Ito lang ang tanging hadlang sa kanilang proyekto at para masimulan, kailangan nitong linisin. Wala na akong pakialam sa mga permiso na yan. Pakilusin niyo mga makinarya. Simulan na ang paglilinis ng lugar. Pero sir, sandali lang naman. Narinig mo ang sinabi ko. Hindi ko na uulitin. Kumilos kayo kung gusto niyong mabayaran. Wika ng binata sabay pasok sa kubo. Naupo ito sa maliit na bintana habang pinagmamasdan ang mga makinaryang isa-isang umaandar. Naglabasan sa tahanan ng mga tao. Nagbulong-bulungan. Maging ang kapitan ay nakita ding nakatayo kasama ang mga tao. Isa-isang nagtumbahan ng mga puno. Nagsigawan ng mga tao. Nag-iyakan ng mga kababaihan at kabataan. Hindi alam ni Julio kung ano ang dahilan. Ngunit nang tignan nito ang kapitan, nakatitig ito sa kanya ng masakit. Sa sobrang inis ng binata, nilapitan niya ito upang kumprontahin. Akmang lalabas na ng kubo, kaso nga lang hinarangan siya ni Tatang Bestre. Huwag mo nang palalain ang sitwasyon. Pagmasdan mo ang mga kalalakihan. Wika ng matanda. Nakita ni Julio ang mga kalalakihang may hawak na itak at kung ano pang mga sandata. Bakit ganyan ang reaksyon nila? Bakit ba sila galit na galit? Sa palagay ko, alam mo kung bakit. May mga rason kung bakit hindi tinuloy ni Ramon ang paglilinis ng lugar. At dahil sa ginawa mo, masasaksiyan mo ang dahilang iyon. Habang tumatagal, lalong lumalawak ang nasisirang parte ng gubat. Laking gulat ni Julio dahil kung gaano kadami ang bilang ng punong natutumba ay siya ding bilang ng mga taong nagkakasakit at kabataang namamatay. Hanggang sa hindi na nakatiis ang binata, nilapitan nito ang kapitan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, inunahan na ito ni Kapitan Belo. Tignan mo ang ginawa mo. Siguro naman,
Alam mo na kung ano ang kinalabasan ng katigasan ng ulo ninyo. Wala kayong iniisip kung hindi sariling kapakanan. Napagutusan lang ako, Kapitan. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Kaya wag mo sanang isisi sa akin ang mga nangyayari. Biglang kwenelyohan ni Kapitan Belo ang binata at sa sobrang lakas nito, napaangat ang paa ni Julio sa lupa. Wag isisi sa'yo. Naririnig mo ba ang sarili mo? Ikaw ang dahilan kung bakit nasira ang gubat. Palibasa hindi mo alam ang katotohanan ng buhay sa Sitio Malbara. May sumpa ang lugar na ito na nakadikit sa kagubatan ng buhay ng mga tao sa sitio. Bawat punong nakatayo sa gubat ay katumbas ng buhay ng mga taong nakatira dito. Anong sinasabi mo? Anong katumbas? Anong sumpa? Marahang ibinaba ni Kapitan Belo ang binata. Pinaliwanag ang lahat. 500 taon na ang nakakaraan. Simula nang mapasailalim sa sumpa ng isang mangkukulamang sityo. 500 taon ko na ring pinangangalagaan ang lugar na ito. At hindi ako papayag na isang katulad mo ang sisira nun. Kaya hanggat may oras ka at kaya ko pang pigilan ng mga elemento, umalis ka na. Tigilan ang paninira nyo sa kagubatan. Matapos ang pag-uusap ng dalawa, inutusan ni Julio ang mga tauhan na hinto ang ginagawa. Marami ang umalma dahil hindi pa natatapos ang proyekto. Sigurado ka ba, sir? Pauwiin ko ang mga tao. Wala naman silang gagawin kung sakaling pahinto niyo ang trabaho. Mas mabuti pa nga, Manong. Pauwiin niyo muna ang mga tao. Ibigay niyo ang sahod nila sa mga nakalipas na araw. Nang maibigay ang utos, kaagad umalis si Ramon at kinausap ang mga tao. Nang mag-uwian ang mga ito, pinuntahan ni Julio ang kapitan upang kausapin. Mabuti naman at sinunod mo ang sinabi ko. Ngayon ano pa ang kailangan mo? Tanong ng kapitan. Bagyang nanahimik si Julio dahil nagdadalawang isip itong magtanong. Sa takot na mapahiya, tumalikod na lang ito. Akmang aalis na sana nang muling magsalita ang kapitan. Ang kagubatang sinira nyo ay siyang nagsisilbing proteksyon ng baryo. Kagaya ng sinabi ko sa iyo kanina, 500 taon na nakakaraan. Simula nang isumpa ang Sitio Malbara, kakibat ako ng sumpang iyon. Dito nagkaroon ng lakas ng loob ang binata para usisain ang totoong nangyari. Anong sumpa? Bakit to? Ang Sitio Malbara ay isa sa naging tanggulan ng mga dayuhan noong sinakop nila ang bansa. Lahat ng mga katutubong nahuli nila, dito dinala. Isa ako sa mga dayuhang nagbalupit sa mga taga rito. At ang totoo niyan, ako ang namuno sa ekspedisyon papunta sa bahaging ito ng kapuluan. Wika namang Belo. Sa pagpapatuloy ng kanyang kwento, sinabi ng kapitan na isang angkan ng mga makapangyarihang manggagaway ang kanilang nakabangga. Napatay nila ang anak ng pinuno kaya isinumpa sila nito. At ang sumpang iyon, mananatili siya sa lugar, patuloy na mabubuhay upang protektahan ang sinumang naninirahan dito. Kahit papano, may ilang residenteng naawa kay Belo, kabilang na dito ang angkan ni Tatang Bestre. Mula ang matanda sa lahi ng mga babaylan, tinulungan nila ang kapitang mapanatili ang seguridad at katahimikan ng lugar. Sa pamamagitan ng pagtanim ng mga puno, na kalaunan ay naging gubat. Binasbasan nito ng ninuno ni Tatang Bestre at sa pagdaan ng ilang daang taon, patuloy na pinangalagaan ng bawat saling lahi ng matanda ang kagubatan at si Kapitan Belo. Ano ang mangyayari sa oras na masira ang kagubatan? Sa oras na masira ang kagubatan, tuluyang makakapasok ang mga masasamang elemento na siyang kukonsumo sa kaluluwa ng mga taong naninirahan dito.
Wala silang kamuwang-muwang sa ginawa kong pagkakamali, kaya ayaw kong pagdusahan nila ang naging kasalanan ko. Ito ang dahilan kung bakit ni minsan hindi namin ginalaw ang gubat. Sa mga sinabi ni Kapitan Belo, napagtanto ni Julio na malaking pagkakamali ang pagpunta niya sa lugar. Ngunit huli na para pagsisiyan ito dahil marami na sa mga mamamayan ang napahamak. Alam kong kasalanan na nangyari ngayon sa mga tao. At kung may magagawa ko para makatulong, sana sabihan mo ako, Kapitan. Huli na ang lahat. Tuluyang nasira ang kabilang bahagi ng gubat. Malaya nang makakapasok ang mga elemento, kaya ako naghahanda para pigilan sila. Napatingin si Julio sa mesang nasa harapan ng kapitan. Isang pares ng kampilan ang nakapatong dito. Saka lang din napansin ni Julio mga marka sa katawan ng Ginoo, mga pilat sa nagdaang mga pakikipaglaban at mga marka ng tagumpay. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa nagawa kong kasalanan. Patawarin mo sana ako, Kapitan. Kung nakinig lang sana ako, hindi na kailangan pang humantong sa ganito ang lahat. Huwag na tayong manatili sa nakaraan sapagkat nangyari na ito. Tignan mo ang hinaharap. Ang problema, hindi nasusolusyonan ng isa pang problema. Kung gusto mong makatulong, huwag kang humarang sa dadaanan ko. Dinampot ng kapitan ang dalawang kampilan at lumabas ng tahanan. Sinundan naman ito ni Belo. Nakita ang ilang kalalakihan na nakatayo sa harap ng tahanan ng kapitan. May kanya-kanyang bitbit ng sandata, handang magbuwis ng buhay upang ipagtanggol ang kanilang sityo na itinuring na tahanan. Nang mga sandaling iyon ay papalubog na ang araw, halos hindi na maaninag ang paligid. Nakasindi na din ang mga sulo. Sa bawat kabayan, umaalingaw-ngaw pa din ang iyak ng mga naulilang mamamayan at patuloy na kinukurot ang puso ni Julio sa tuwing nakikita ang mga kabataan na naiwan ng kanilang mga magulang. Kasalanan ko. Kasalanan ko ang lahat ng to. Hindi pwedeng wala akong gagawin. Wika ng binata. Palihim na sumunod sa pangkat ng kapitan, papunta sa bahagi ng kagubatan na nasira ng mga makinarya. Pagdating sa lugar, nanlaki mga mata ni Julio nang makita ang mga nilalang na pilit na lumulusot sa manipis na kurtina ng liwanag. Nang mga sandaling iyon, kasama ni Kapitan si Tatang Bestre, nakatago ang binata sa mga makinarya upang hindi siya makita ng mga ito. Hindi magtatagal, tuluyan na nilang masisira ang pananggalaga. Magsipaganda kayo dahil wala nang atrasan to. Patayin nyo ang lahat ng nilalang na lalabas mula sa bahaging yan ng kagubatan. Wika ng kapitan. Binunot ng mga kalalakihan ang itak at sa tulong ni Tatang Bestre, binasbasan nito ng mga dasal na pangpuksa ng mga engkanto. Maya-maya pa nag-atrasan ang mga nilalang. Tumahimik ang paligid, ngunit nakita ni Julio na hindi nagpapakampante si Kapitan Belo. Nakaumang ang dalawang kampilan nito sa harapan na tila may inaantay na sumalakay. Ilang sandali pa ang nakalipas. Narinig ni Julio ang malakas na dagongdong na tila nagmumula sa malaking nilalang. Kasunod nito ay ang malakas na atungal. Biglang bumukas ang manipis na harang. Tumambad ang napakalaking anino. Nagbabaga ang mga mata nito. Matatalas ang mga ngipin na tila ba galit na galit. Nagatrasan ang ilan sa mga kalalakihan, ngunit nanatili sa kinakatayuan si Kapitan Belo at Tatang Bestre. Walang ano-ano. Sinugod ng Ginoo ang nilalang. Walang tigil na pinagtataga. Gumanti ang elemento. Hinambalos nito si Kapitan Belo dahilan para tumalsik ito sa malayo.
Ngunit mabilis na nakatayo ang kapitan at muling sumalakay. Sa pagkakataong iyon, itinarak nito ang hawak na sandata sa bandang sikmura ng nilalang. Hiniwa ito paitaas. Matapos ay umatras upang kumuha ng buwelo. Sabay na pinutol ang kamay ng engkanto. Hindi tinigilan ni Kapitan Belo ang nilalang hanggat nakikita niya itong gumagalaw. Nang masigurong patay na ang halimaw, hinarap naman ng kapitan ang ilan pang nilalang na nakasunod pa sa paglabas sa lagusan. Sumugod na rin ang mga kalalakian, pinagpapatay ang mga ito. Nang mapagtanto na hindi sila makakalusot, nagsipag-atrasan ang mga elemento. Muling isinara ni Tatang Bestre ang lagusan, pinagtibay ang depensa nito. Laking gulat ni Julio nang itarak ng matanda ang hawak na tungkod sa lupa dahil naglabasan ang matitinik na baging na siyang nagsilbing harang para hindi na makalusot ang anumang nilalang mula sa kabilang panig. Hindi nakalis si Julio sa kinakatayuan dahil na rin sa takot. Hindi niya inasahan na totoo ang sinasabi ng kapitan. Hindi ito nagbibiro. Naingkanto ang naninirahan sa likod ng makapal na gubat. Nang masigurong ligtas na ang kapaligiran, nilapitan ni Julio si Kapitan Belo at Tatang Bestre. Nandito ka na pala. Ang buong akala ko ay umalis ka na din. Gusto ko po sanang tumulong pero sa nasaksiyan ko, inatake ako ng kaduwagan eh. Ang totoo niyan, hanga ako sa'yo. Sa kabila ng mga nakita mo, nananatili ka pa rin sa katinuan. Mabuti na lang po, nanalo po kayo. Walang nanalo sa labang ito. Walang dapat ipagdiwang. Hindi dapat namatay ang mga nilalang kung hindi nyo ipinilit ang gusto nyong mangyari. Gayunpaman hindi kita sinisisi. Biktima ka lang ng pagkakataon at pagiging inosente. Sana lang magsilbing aral sa iyo ang kaganapan. Ngayon lisanin mo si Chumalbara nang hindi nagsasalita kahit kanino tungkol sa mga naganap dito. Walang sabi-sabi. Tumalikod na si Julio. Tuluyang iniwan ang lugar. Bumalik ito sa Maynila. Pinaliwanag ang naging sitwasyon sa sitio. Kagaya ng pinangako, hindi ito nagsalita tungkol sa mga nangyari. Itinago ni Julio ang karanasan at tanging ang mga apo na lamang ang nagkwento. Lingid sa kaalaman ng mga paslit na totoo ang kaganapang iyon. Ito ang dahilan kung bakit binago ni Julio ang kanyang buhay. Nagkaroon ng pagpapahalaga sa lahat ng bagay na meron siya. Bagaman huli na para pagsisiyan ng pagkakamali, minabuti na lang ni Julio na ibaon nito sa limot. Hinarap ang panibagong yugto ng kanyang buhay. Sa kasalukuyan, walang nakakaalam ng eksaktong lokasyon ng sitio Malbar. May ilang nagsasabi na tuluyan itong nilamon sa kabilang dimensyon. Pero may mga teorya na kabilang ito sa syudad ng Biringan, pinangangalagaan ng immortal nitong kapitan. Ngunit gayunpaman, para kay Julio totoo ang lahat ng kaganapan nang nakasalamuhan niya si Kapitan Belo, ang pinuno ng Sitio Malbar. Bagong kwento pa rin ang kasunod mga kabayan. Ito ay tungkol sa 7 araw ng penitensya sa kabundukan. Simulan na ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Jude. Taong 1979, Maguindanao, Samar. Jude, magsisimula ang kalbaryo mo sa Lunes. Matatapos ito ng Sabado at sa Linggo pagkabuhay ka babalik dito. Isasabay natin sa Semana Santa para dama mo ang pagsubok. Huwag mong dadayain ng penitensya ha.
dahil uulitin mo sa umpisa kapag sumaway ka. Subukan mo. Talagang dadagdagan ko yung bigat ng parusa. Napabuntong hininga si Jude nang marinig ang sinabi ng ama. Sa katunayan, isang antingero si Tatay Mario. Medalyon ng San Benito ang tanging gabay sa pakikipaglaban kontra iba't ibang nilalang. Kasalukuyang tinuturuan ang anak. Kaso nga lang sa tuwing magsisimula ang pagsasanay, palagi itong dinadaya. Pagpapalinang ng lakas ang itinuturo nitong nakaraan at sa tuwing aalis siya para asikasuhin ng ibang bagay, sinisimula naman ni Jude ang pandaraya. Ginagawa ito ng binata magmula sa unang araw ng pag-iinsayo at bilang parusa, isang penitensya ang ipapataw. Tignan na lang natin kung hindi ka magtatanda pagkatapos ng isang buong linggo ng pagpepenitensya. Tandaan mo, Jude, may mga mata ko kahit saang dako ka man mapadpad kaya umayos ka. Bawat maling galaw mo, pwede ko ipaulit sa umpisang nasimulan mo. Maganda ka. Mamayang madaling araw ka lalakad patungo sa kabundukan. Walang ganang naupo sa dulo ng papag si Jude. Nagsisi sa ginawang pandaraya sa pagsasanay. Interesado siya sa tungkulin ng ama at gustong sumunod sa yapak. Pero hindi kaya ng katawan ang pinapagawang mga bagay-bagay para sa pagpapalinang ng lakas. Nang sumapit ang takdang oras, hinatid siya ni Tatay Mario sa paanan ng kabundukan. Bago pinalakad, pinabaunan muna ng karagdagang paalala at kagamitan. Huwag mo nga ako bigyan ng ganyang mukha mo. Ikaw ang nagdala sa sarili mo sa ganyang sitwasyon kaya umayos ka. Gusto mong maging katulad ko, madilbihan sa lihim na karunungan, tugisin ng mga nilalang. Paano mong magagawa ang bagay na yon kung sa simpleng bagay pa lang, dinaraya mo na? Sana maintindihan mo ang punto ko lalo na sa parusang ito. Mananatili ka sa kabundukang yan sa loob ng 6 na araw at pagsapit ng ikapito, doon ka lang babalik sa bahay. Nasa iyo na rin kung ano ang gagawin mo sa mga araw na yan. Basta wag kang kikilos nang hindi naaayon sa sitwasyon at mas lalong wag kang mandaraya. Ito, gamitin mo kapag kinakailangan. Nag-abot ng maliit na kahon si Tatay Mario sa anak. Naglalaman ito ng bagay na makakatulong sa oras na maghahamon ang kampo ng dilim. Hinatid niya ng tanaw si Jude habang papasok sa kabundukan na pinamumugaran ng iba't ibang uri ng nilalang, elemento, mambabarang, mangkukulam, maging ng aswang. Lingid sa kalaman ng binata, sinadya ito upang matuto sa sariling paraan. Sa kabilang banda, kinilabutan kagad si Jude pagkapasok pa lang ng kagubatan. Hindi maiwasang mapalingon sa dinadaanan dahil sa pakiramdam na parang may nakasunod sa kanya. Idagdag pa ang biglaang pag-alulong ng asong gubat at ingay ng mga uwak sa kawayan. Nakarating si Jude sa bahaging may naglalakihang puno. Dito ipunesto ang barong-barong. Nagpahinga sandali pagkatapos. Gabi na nang magising, nagsinde ng gasera upang magliwanag ang paligid. Hinanda ng binata ang dalang baon upang makakain. Sa kalagitnaan panay ang paglinga dahil may naririnig na kaluskos sa paligid. Idagdag pa ang yapak sa marurupok na kahoy at ang ingay ng takbuhan. Napahugot na lamang ng patalim pagkalipas ng ilang sandali dahil papalapit na sa kinalalagyan ang ingay na ito. Kalaunan ay biglang natahimik ang paligid pero pinalitan ng masangsang na amoy. Naalarma ang binata. Pamilyar ang aroma. Ito ang taglay na baho ng aswang na madalas nakakalaban ng ama. Nang maalala ang binigay na kahon, kinuha niya ang laman nito. Hindi makapaniwala nang tumambad ang medalyon ng San Benito.
Napangiti na rin. Napalitan ng tapang ang nararamdamang kaba. Lumabas siya. Hinamon ang nilalang. Lumapit ka rito nang masimulan natin ang laban. Ito naman yung gusto mo, hindi ba? Swerte ka. May pinabaon sa akin si tatay. Kaya mabibigyan kita ng magandang laban. Huwag ka matakot. Halika dito. Hindi mapigilan ni Jude ang sarili. Magmula kasi nang malaman ang taglay na bisa ng medalyon, inasam niya na ito. Hindi makapaniwala na sa ganitong paraan makukuha ang gamit. Tama na ang pagpaparamdam. Alam kong nandito ka lang sa malapit eh. Hindi ako natatakot sa'yo, kaya huwag kang magtago. Patuloy na hinamon ng binata ang nilalang. Kaso nga lang lumipas ang ilang sandali. Walang nilalang na nagpakita. Hindi na rin naaamoy ang samyo. Dismayado na si Jude dahil ang inakalang laban ay hindi nangyari. Ibinaba na lamang ang bitbit na patalim. Pumasok na sa ginawang munting silungan. Akala ko tuloy magagamit na. Hindi naman pala. Duwag yata yung aswang na yun eh. Pero kung si tatay ang nagamon, lumalapit naman. Parang kay Tatay Mario lang sila nakikipaglaban ah. Tatago nga muna kita. Wala pa namang paggagamitan eh. Wika ni Jude. Muling itinago ang medalyon sa kahon. Makalipas ang ilang sandali, muli siyang naalerto nang mapansin ang anino sa labas. Gumagapang ang mga ito habang nagpapalitan ng tahol. Huminto sa unahan. Pinag-aagawan ang bagay na kagat-kagat ng isa. Sinita ito ng binata at binato. Nang hindi matigil sa pag-iingay, lumabas siya at pinaghampas ng kahoy. Sa kabila ng pagiging mabangis ng asong gubat, kumaripas ng takbo pagkatapos matamaan ng hambalos. Napako ang tingin ni Jude sa nginangat-ngat ng mga ito. Kung hindi nagkamali ng pagkilala, lamang loob ang nakabalandra sa harapan. Kagad ding nagtakip ng ilong nang umalingasaw ang masangsang na amoy. Nabubulok na laman at nilalangaw na rin. Tinabunan na lamang ng lupa upang hindi na kumalat. Natigilan ng binata nang may maisip tungkol dito. Parang may ibang bagay pang nangyayari sa lugar na to ah. Hindi din karne ng hayop. Parang galing sa tao eh. Mabangis na hayop ba yung gumawa nito? O meron pang iba? Nanindig ang balahibo sa naisip. Nagmamadaling pumasok sa munting silong. Bitbit ang patalim. Isinuot na rin ang medalyon. Hindi na isipang matulog. Nagbantay ng nagbantay sa paligid. Makaraan ng ilang oras muling nabulabog ang katahimikan ng gabi. Sa puntong ito, bumalik ang asong gubat at si Jude ang sinalakay. Dali-daling lumabas upang hindi matabunan ng gumuhong barong-barong. Kagad ding pinagtulungan ng mga ito. Mabuti na lamang nabitbit ang patalim at nakagante ng atake. Kaso nga lang sa dami ng asong gubat ay napatras. Kumaripas ng takbo ang binata lalo na nang umapoy ang barong-barong dulot ng natapong gasera. Nakasunod pa rin ang mga asong gubat. Kalaunan ay napalibutan. Hinanda na lamang ang sarili para lumaban. Lintik na mga asong to. Kung kailan mahimbing na yung pagtulog ko sa kasumugod. Pati yung tinutulugan ko nasunog na. San kaya ako sisilong nito? Napalibutan pa ako. Oh, isa-isa lang sa pagsugod ah. Nang mga sumunod na sandali, natagpuan na lamang ni Jude ang sarili. Nakikipaglaban sa mga asong gubat. Napansin niya ang pagbilis ng mga kilos. Natatapatan ang bawat galaw ng kalaban. Sa kabila ng dami ng mga ito, sa huli ay nagawang itumba ang lahat. Wala ng buhay ang mga asong gubat. Napaisip naman si Jude sa kilos.
Dahil kung tutuusin, ito pa lamang ang unang beses na napalaban ng aktwal. Idagdag pa na hindi basta-basta ang mga asong gubat. Nang mapatingin sa medalyon, nararamdaman niya na dito nagmumula ang paggabay. Kaya pala napakahusay ni tatay. Iba ang pakiramdam kapag may dala kang medalyon ha. Parang kusang kumikilos yung katawan ko eh. Ayos to. Muling sinulyapan ng mga nakatihayang aso bago umalis sa lugar. Bumalik ng pinagpwestuhan ng binata. Abo na lamang ang natira sa itinayong barong-barong. Naupo na lamang sa tabi. Napabuntong hininga. Nakatulog din paglipas ng mga sandali kahit nakasandal lang sa puno. Kinabukasan una niyang inatupag ang paghahanap ng makakain. Hitik ang bungang kahoy kung kaya't walang naging problema. Kasunod ay ang pagtungo sa naglalakihang baging. Isa-isang pinutol. Hinanap ang naglalaman ng tubig upang makainom. Pagkatapos ay nanguha ng mga kagamitan na pwedeng gawing silungan. Naging abala ang binata sa ilang ulit na pagbuo ng barong-barong. Nahirapan dahil mga dahon at sanga lamang ang ginagamit. Walang matibay na pundasyon kung kaya't ilang beses ginawa. Natapos din pagkalipas ng ilang oras. Magpapahinga sana, kaso nga lang may napansing tao. Papalapit sa kinalalagyan, sinalubong niya ito ng pagbati. Magandang tanghali po sa inyo, Manong. Magkakahoy po ba kayo o mga ngaso? Nakita niya ang itak at sibat. Sinuri niya ng tingin mula ulo hanggang paa. Ako dapat ang magtanong sa iyo, binata. Anong ginagawa mo rito sa gubat? Nagtayo ka pa ng barong-barong. Hindi mo ba alam, delikado ang lugar na to? Wika nito. Tumingin pa sa paligid habang hawak ang patalim. May gawain lang na dapat tapusin. Uwi din po ako pagsapit ng linggo sa pagkabuhay. Tumingin sa kanya si Manong. Kunot noo dahil sa pag-aalala. Gawain kailangan tapusin. Ano yun? Dito pa sa delikadong gubat. Wala akong alam sa sinasabi mong yan, pero mas mabuting umuwi ka na. Kamatayan ang pananatili sa lugar na ito. Makinig ka kung ayaw mong mapahamak. Manong, sa linggo ng pagkabuhay pa ako dapat umuwi. Kapag babalik ako sa amin ng ganito kaaga, dodoble ng tatay ko yung penitensyang ipapataw sa akin. Mas mapapahaba pa yung kalbaryo ko eh. Penitensya. Iho, alam kong Semana Santa ngayon. Kinakailangan magnilay-nilay ang lahat para sa mga nagawang kasalanan. Subalit ang lugar na ito ay isang kamatayan. Hindi lang mabangis na hayop ang nandito. Meron ding nilalang na mahirap kalabanin. Bata, makinig ka sa akin. Tapunan ng patay ang lugar na ito. At hindi simpleng tao ang pumapatay. Iba't ibang uri ng mga nilalang, hayop, maging ng mga elemento. Manong, mawalang galang na po. Siguro dumiretso na po kayo sa paglalakad. Ingat ho kayo. Tinalikuran ni Jude ang Manong. Pero sumunod ito sa kanya. Kinukumbinse na umalis siya sa lugar. Manong, kahit anong sabihin niyo sa akin, hindi ako aalis dito. Mas natatakot ako sa idadagdag na parusa ni tatay. Anong uri ng ama yung tatratuhin ka ng ganito? Pasensya ka na sa sasabihin ko pero binata ka na. Nasa wastong edad para maintindihan ng mga bagay-bagay. Hindi ba pumapasok sa kokote mo na mapapahamak ka sa ganitong uri ng lugar? Kailan ka pa dumating dito? May nakita akong bakas ng sunog sa unahan. Doon ka pa nang galing. Kahapon po ako dumating dito at oo, nagtayo ako na matutulugan dun kaso nasunog eh. Sinalakay ako ng mga asong gubat kaya nagkagulo. Pero sandali nga ho, sino ho ba kayo? Tanong ni Jude. Pero iba ang sinagot ni Manong. Sinalakay ka ng asong gubat. Kung ganon,
paano nangyaring buhay ka pa sa mga sandaling ito? Ni hindi ka man lang nagtamo ng galos. Mabangis na hayop ang mga yon. Ako nga ng mga ngaso nahihirapan eh. Ikaw pa kaya na binata lang? Wala sa pagiging binata o matanda ang pagkapanalo sa isang laban kontra sa mga yan. Tiwala ho sa sarili, pananalig, sandatang bitbit. Yan po ang meron ako. Natahimik ang manong sa sagot ni Jude. Napatitig sa binata. Kung makapagsalita ka, para... Naaalala ko sa iyo ang matalik kong kaibigan. Ganyan ang eksaktong sinabi niya sa akin eh. Pero kinakailangan mo pa ring umalis bago mahuli ang lahat para sa iyo. Kapag balik ko dito nandito ka pa, kakalad ka rin kita. Wika ni Manong at saka walang paalam na lumakad palayo. Sinundan ito ng tingin ni Jude. Pagkatapos ay bumalik sa gawain. Maghapong ginalugad ang kagubatan. Naglalagay ng palatandaan sa daan upang hindi maligaw. Narating ng binata ang bahagi kung saan umalingasaw ang matinding amoy. Nang suriin ay bumungad ang tira-tirang lamang loob. Nabubulok na ang mga ito. Nagkulay itim sa pagdapo ng maraming langaw. Tinignan niya ang ibang lugar. Maraming bakas ng natuyong dugo sa mga halaman. May nakita pang buto. Hindi lang ng hayop. Alam niya ang iba ay parte ng tao. Lalakad pa sana sa unahan, pero umatras nang makita ang mga asong gubat na naglalaban. Palapit ito sa kinakatayuan niya, kung kaya't nagmamadaling nagtago. Lumipas ang ilang sandali. Tumahimik ang paligid. Nang tumago sa katawan ng mga ito ang matutulis na sibat. Kasunod dito ay nakita ang manong nakausap kanina. Asintado pala kayo, Manong. Ayos ah. Wika ni Jude. Lumabas sa pagkakatago. Balak mo talagang tignan yung buong gubat. Para ano? Para alamin kung totoo ang sinasabi ko na delikado dito. Binata, mahinang uri ang mabangis na mga aso. Kaya pakiusap umalis ka na. Dahil hindi lang yan ang meron dito. Palagi na lang Manong yung tawag ko sa inyo. Ano po bang pangalan nyo? Ang pangalan ko ho, Jude. Ano po ba yun sa inyo? Tawagin mo kong Simon. Pakiusap, bumaba ka na sa kapatagan. Malapit nang sumapit ang dilim. Mas delikado dito eh. Mas mabangis na nilalang ang dadayo. Hindi na lang kita pipilitin. Ang tigas ng ulo mo. Bahala ka sa sarili mo. Sana pagbalik ko bukas, humihinga ka pa. Kung makapagsalita, akala mo naman mamamatay ako. Nandito ako para magpenitensya, hindi para magpakamatay. Habang abala sa pagkain ng mga bungang kahoy, napalingon ng binata nang mapansin ang pagdating ng mabigat na presensya. Dali-dali niyang hinugot ang patalim at saka naghanda. Maliwanag ang buwan ng mga oras na yon, kaya naaninag ang mga bagay-bagay. Ilang sandali ang lumipas nang makita ang aswang. Gumagapang ito habang dahan-dahang lumalapit. Hindi nagtagal. Nagsimulang gibain ang barong-barong. Naalerto si Jude dahil unti-unting gumuho ang silungan. Lumabas siya bago matabunan. Sakto namang bumungad ang aswang. Kung hindi nakailag ang binata, mapupuruhan siya ng kalmot. Ito siguro yung pinakapagsubok sa akin ni tatay. Pinapunta ako sa lugar kung saan maraming mabangis na hayop o nilalang. Ay nako. Wika ni Jude sa sarili. Maigpit ang hawak sa itak. Buong tapang na inarap ang nilalang. Kagad umatake ang aswang. Sinugod ng kalmot ang binata. Panay ang pagkagat at pagsakal. Sa kabilang banda, hindi tumigil si Jude kahit nahirapan. Minabuting lumaban kahit pumapalya ang atake. Sa pagpapatuloy ng sagupan, nakaisip ng ideya kung paanong tatapatan ng nilalang.
Nilaro ng binata ang laban sa mga unang sandali. Panay ilag at takbo. Pinapagod ang nilalang hanggang sa ito na mismo ang huminto. Sinamantala ng binata ang pagkakataon. Sa pagtigil ng halimaw ay siya naman ang umatake. Umatras na lamang ang nilalang upang makaiwas sa pagsugod, pero humantong sa punto na tinamaan ng patalim. Dito na bumuelo ng husto si Jude. Tinaga sa ulo. Sandaling natigilan ng nilalang. Tumingin ito sa binata pero hindi na gumanti. Dahan-dahang lumuhod hanggang sa umandusay. Natuwa ang binata sa naging resulta ng laban. Sana naman matuwa si tatay sa mga ginagawa ko. Pangalawang laban na to. Una asong gubat. Ngayon aswang. Pero ayos din to ha. Natututo ako. Iniwanan niya ang katawan ng aswang. Kinabukasan, nabulabog ang tulog sa pagdating ni Simon. Lumika ito ng ingay na naging dahilan ng pagbangon. May dalang kanin at ulam. Merong pang bitbit na galon ng tubig. Tanghali na, bumangon ka nga dyan. May dala akong pagkain. Naguluhan ng binata sa datingan ni Simon. Magaan ang pakikitungo sa kanya. Inabutan siya ng plato at inumin. Bait-baitan na. Siguro natanggap niyo na po yung katotohanan na hindi ako mapapalis sa lugar na to. Manong, hanggang linggo pa talaga ako eh. Huwag ka mag-alala. Dahil kapag nakaalis na ako, hindi na tayo magkikita kahit kailan. Wika ni Jude. Nilantaka ng pagkain. Inantay siyang matapos si Mang Simon bago'y pinagpatuloy ang usapan. Napapaisip lang ako kung sino ka ba talaga at kung ano ang kaya mong gawin. Bumalik ako kagabi para tignan ka kung buhay ka pa. Wala ka sa barong-barong pero dahil sa ingay nakita ko ang ginawa mo. Kaya pala malakas ang lobong manatili araw at gabi. May tinatago kang pambihirang kakayahan. Paano mo nagawang talunin ng isang aswang ng ganun lang? Sabihin mo sa akin, may anting-anting ka no? Natigilan sa pagkain si Jude. Ayaw sagutin ang tanong. Iniingatan ng pagkatao niya at ng ama. Iniba niya ang usapan. Bakit ba pabalik-balik ka dito, Manong? Malapit ba yung bahay mo dito? Huwag mong iliis ang usapan, binata. Sagutin mo ang tanong ko para alam ko kung paano ka pakikitunguan. Ibang klase din po pala yung paniniwala nyo, no? Binabatay nyo sa katauhan ng tao ang pagtrato. Di ba dapat patas ang pagtingin sa lahat? Huwag mong ilayo ang usapan. Balik tayo sa tanong ko. May tinatangan ka ba? Napatay mo yung aswang ng walang kahirap-hirap. Oy Manong, nahirapan kaya ako. Sobrang kabado ko ng mga sandaling yun. Halimaw kaya yung nakalaban ko. Napahugot ng hininga si Simon. Hindi rin pinilit na sumagot ang binata dahil lumalayo na ang usapan. Nagpaalam na lamang at lumakad. Samantala, nakahinga si Jude nang hindi na mag-usisa ang Manong. Hinatid niya ito ng tanaw, siniguradong aalis ng lugar. Huli na nang maisip na sundan dahil pagtingin ay wala na. Bahala siya sa buhay niya. Ilang araw na lang ako mananatili dito. Hindi ko tuloy mapigilang isipin kung ano yung haharapin sa mga susunod na oras. Asong gubat o aswang bauli yung makakalaban ko. Sana mas malakas para may bago akong matutunan. Sana lang din pala, ito na yung penitensyang sinasabi ni tatay kasi kung hindi, ay naku, nagsasayang lang ako ng panahon dito. Nang mga sumunod na araw ay walang nagparamdam na nilalang. Naaaliw pa si Jude sa pangyayari dahil tumutulong siya kay Mang Simon. Nangangaso ang dalawa doon sa gubat. Naging maayos ang pakikitungo ng dalawa sa isa't isa dahil napadalas ang pagsasama. Nakarating sa tahanan nito na nasa dulo ng kabundukan. Hindi tumagal ang binata sa bahay dahil naisip ang sinabi ng ama. Pwede ka namang magpalipas ng gabi dito. Malaki ang espasyo sa loob
at ako lang mag-isa. Teka, hanggang ngayon ba wala ka pa ring tiwala sa akin? Nakita mo naman isa akong ordinaryong mangangaso. Ano bang kinakatakot mo? Hindi naman po sa ganun. Naisip ko lang yung sinabi sa akin ni tatay. Meron siyang mga mata na nakasunod sa akin. Nalalaman niya ang lahat ng ginagawa ko. Gusto ko lang pong makaiwas sa gulo. Baka kasi magkamali ako eh. Maulit na naman yung pagpepenitensya. Isang araw na lang yung bibilangin no. Makakauwi na ako kaya nag-iingat lang. Bahala ka. Eto pala bilo-bilo. Baunin mo para hindi ka magutom. Napapaisip ako Kung anong klase ang magulang mo. Ngayon lang ako nakarinig na may tatay na pinapadalang anak sa lugar na pinamumugaran ng mabangis na hayop at aswang. Hayaan mo, dadalaw ako sa pwesto mo para kahit papano makatulong kung may sasalakay. Sige Manong, maraming salamat ho ah. Pagsapit ng gabi, hindi makatulog si Jude sa pakiramdam na hatid ng paligid. Ilang ulit siyang nakaamoy ng samyo ng nilalang. May mga pagkakataon na biglang dumadapo sa bubong ng barong-barong. May mga pagaspas at pag-angil. Alam ng binata na hindi ito mula sa ordinaryong hayop. Hindi nagtagal. May lumitaw na nilalang. Itsura ng dambuhalang ibon. Napula ang apoy na sinunog sa lakas ng pagaspas ng mga pakpak. Kasunod, ang unti-unting pagkasira ng tinutulugan. Paulit-ulit na binunggo. Paglabas si Jude, napatingin kagad ang aswang. Sa kabila ng dilim ng paligid, naaninag ng binata ang kaharap. Teka, parang iba na to ha. Sobrang laki ha. Hinugot ng binata ang itak na nakatarak sa katabing puno. Sinalubong ang nilalang. Panay ang pag-ilag ni Jude. Mabilis ang paglipad ng kalaban. Hirap siyang patamaan ng atake dahil lumilipad. Bigla ding umaatake. Sa sitwasyon, mas lalong determinado ang binata na mapuksa ito. Bumaba ka dito! Ang daya mo Kung nakakalipad lang ako, siguradong patay ka na. Sinunda ng tingin ang lumilipad na nilalang. Bigla-bigla itong umaatake. Tumilapon ng binata ng matamaan. Hindi nakagalaw ng daganan at sakalin. Nang mga sandaling ito, iba na ang itsura ng nilalang. Bagamat wangis ng ibon, meron itong kamay ng tao. Nakaramdam ng takot ang binata. Hindi na makahinga ng maayos. Humihigpit ang pagkakasakal. Mas malakas ang puwersa kumpara sa kanya. Sinikap namang maabot ang nabitawang itak. Subalit sobrang layo kaya hindi makuha. Pinikit ng binata ang mga mata. Nagdasal sa huling sandali. Tinanggap na ang kapalaran. Hanggang isang sibat ang dumaplis sa mukha ng aswang. Dahil dito ay nakawala siya. Sakto pala ang dating ko. Bumangon ka dyan. Hindi ko kakayanin to mag-isa. Napangiti si Jude nang makita si Mang Simon. Sa puntong ito, hindi hinayaan ni Jude na makabawi ang aswang. Patuloy itong umaangil. Iniinda ang tumamang sibat. Ramdam ni Jude ang pag-init ng kanyang tangan. Itinali niya ito sa kamay kung saan hawak-hawak ang itak. Buong puwersang tumalo ng binata. Winasiwas ang dalang itak. Diretso sa leeg ng nilalang. Kagad itong naputol. Natuwa si Mang Simon sa ginawa ni Jude. Ay suba, ang galing ko no? Masyado kang hambog. Kung hindi ako dumating siguradong patay ka na. Nakita ko ang tangan mo. Andiyan sa kamay mo. Pero maiba ko. Mamaya madaling araw ng linggo, pagkabuhay, uuwi ka na ba? Oo Manong, maraming salamat sa tulong mo ha. Bukas ang takdang araw ng pagbalik ko sa amin, kinakabahan nga ako eh. Sana lang tama yung ginawa ko dito. Kung hindi, siguradong mapapagalitan na naman ako. Bakit ka ba kasi pinaparusahan ng tatay mo?
Antingero po yung tatay ko. Tinuruan niya ako ng mga dapat aralin para maging katulad niya. Kaso lang mandaraya ako eh. Ang hirap kasi ng pinapagawa. Pinapabuhat ako ng mabibigat na bagay tapos basta iba-iba pa eh. Nakakapagod. Kaya gumawa po ako ng paraan para mapabilis yung trabaho kaso nga lang, labag pala yun. Nagpatuloy ang usap ng dalawa. Pagsapit ng takdang oras, lumakad na si Jude Powe. Nagpaalam siya kay Mang Simon. Hinatid hanggang dulo ng kagubatan. Pagdating ng tahanan, sinalubong ni Tatay Mario ang binata. Sinamaan siya ng tingin na naging dahilan upang kabahan. Naging maayos ang takbo ng buhay mo sa mga nakalipas na araw sa loob ng kagubatan. Pero Pero ano po? Huwag mo sabihin tay na may nagawa akong mali ah. Wala ka namang eksaktong sinabi kung ano yung gagawin ko dun eh. Sabi mo lang, bumalik ako dito sa pagkabuhay. kaya naiinis ako eh. Para kang babae. Marami kagad sinasabi. Rumarason, hindi pa naririnig ang buong salita. May natutunan ka ba sa ilang araw na pakikipagsapalaran doon sa kagubatan? Opo tay, natutunan ko pong pahalagahan yung sariling lakas. Maniwala sa kakayahan. Nagsisi nga po ako sa ginawang pagsasanay natin eh. Nasa proseso po pala yung tunay na pagkatuto. Mabuti. Mahalagang maintindihan mo ang kahalagahan ng proseso. Kaya nga po tay, nagpapasalamat po ako sa ginawa nyo. At yung medalyon nyo po, sobrang laking tulong po sa akin yan. Kukunin nyo po ba uli sa akin to? Hindi na. Naibigay ko na yan sa'yo eh. At saka, pumasa ka sa pagsubok. Hindi ka nagpadala sa taong nakakausap mo doon. Halika, nag-aantay siya sa labas ng tahanan. Iinom tayo ng tuba. Napakunot ang noo ni Jude. Hindi maintindihan ang sinabi ng ama. Pagkalabas ng tahanan, nakita niya doon si Manong Simon. May hawak-hawak na baso, nakangiti, habang tumutungga ng alak.